Good afternoon. So ito yung ito yung pinaka-favorite kong part ng farm. That's why very maintained to. 1 week na yung huling na-grass cutter tayo. And well maintained, maganda yung damo. Mababa lang. Tinaniman to ng citrus, kalamansi, and also lakatan na banana. Lakatan variety. And also dito rin natin nilagay yung ibang Malaysian King coconut natin. So tingnan natin yung mga tanim. Ayan, yung lakatan, alternate yan eh. So ginamitan to ng A-frame para sumabay sa contour line. So ito yung, I think this is Davao Pomelo. This is our Malaysian King coconut. Mukhang maganda naman. 1 week pa lang ito na itanim. So umuulan, umaaraw. Maganda naman yung tubo. Ayan yung iba ng mga saging and citrus. Ito pa. So itong isa may tulos. Kaya nilagyan to ng tulos ng stick because meron siyang tuod. May petrified wood tayo dito. Dahil pag nag-grass cutter ako, yan ang isa sa pinakamasakit sa katawan kapag tumatama ang blade dyan. Kaya dapat yan may marker lagi para iwas tayo sa disgrasya. Ito pa. Kalamansi. Yung kalamansi natin is grafted, Ito supposedly saging to. Pero mukhang namatay. Yan siya, So kailangan lang yan. Basa naman yung lupa. So baka maka-recover pa yan. Anyway, marami naman tayong pamalit. So papalitan na lang natin yan. Ito, this is Davao Pomelo. Yan, ganda na ng tubo. Buhay na buhay. Hindi pa tayo nag-fertilize actually. Ito, pinutol natin to because wala lang. Tumubo lang naman to dyan. Hindi naman to itinanim. So dati, hinahayaan ko lang itong tumubo. Kasi panglilim. Pero pinutol natin ngayon para makabuka itong mga halaman. Pero hindi to na mamamatay, Tumutubo lang, tumutubo to. Matibay ang halaman yan. Here's one of our lakatan. Ayan. So ito yung contour line nya, hanggang dun sa may taas. Ayan. Ito may kalamansi, mukhang kinain ng insekto, ng worm. Well, okay lang yun, ma-recover naman yung mga kalamansi niyan. Minsan hinahayaan natin yung mga mabuhay dyan, yung mga ang tawag doon, caterpillar, para dumami naman yung mga butterflies, which is pollinators dito sa ating farm. So mapapansin nyo, hindi lahat kinakalbo ko, hindi lahat pinapatay ko, because tingnan mo yung bush na yan, kapal nyan, pero ito ang bulaklak nya. Ayan. So favorite yan ng mga bees, Ito yung sinasabi ko na minsan hindi mo naman kailangan kalbuhin lahat ng damo o ng mga weeds na yan, because attractant yan ng ng mga pollinators natin. So we can contribute something to the environment for the biodiversity. So yun, kung hindi mo kailangan yung area, so be it, hayaan mo siyang kumapal, hayaan mo siyang tubuan ng damo. So mabubuhay yung mga microorganisms dyan, which nakakapag-contribute din sa pag-condition ng soil. Napakaganda ng lupa kapag ganyan, Hindi yan sila iniisip kasi ng iba umuubos ng nutrients. Actually no, hindi naman.
Hindi nila madideplete ang lupa. Naturally, they can regenerate the soil. Kasi nagbibigay din sila ng ano, ng mga katulad yan, may mga legumes tayo. For example, this one. Ayan, may mga vines. So yan, nitrogen fixing yan, no? Which is very beneficial sa ating lupa. Kaya mo lang, linisin mo lang yung tanim. Eventually, pagdating ng araw, puputulin mo rin siguro yan kapag may tanim na. So that's the way kung paano tayo mag-farming. Hindi tayo model farm na yung malinis na farm. Actually, malinis na farm hindi yung maganda. Ayun, may isang kabayo ng kaibigan natin nilagay dito. Pinalagay ko actually doon sa ibabaw kasi para maglinis ng damo. Hindi naman niya kinakain yung mga tanim. So maganda yan. So that's it. Thank you for watching. Bye bye.